Ayan po, at mamaya na po tayo magbabatian dito, ano. Dahil gusto ko lamang pong liwanagin itong pinipake news ni Donald Trump, na di umano ay mayroon na raw ceasefire between Iran and Israel. Yan po yung pinapakalat ni Trump na nagkasundo na raw. Okay? So tayo naman na nakapanood doon, ay siyempre nandoon yung katuwaan natin na hindi na matutuloy ang gira na yan, at then pa lang ay matapos na. Pero fake news pala ito si Donald Trump nito, nagpa-fake news na. Wala po, itinanggi po ng Iran na wala pong ganon, wala pong usapan, wala pong agreement ng ceasefire. Katunayan, tinarget na nga nila yung base militar ng Amerika sa Qatar. Kasi, tingnan nyo. Yan po ang sama nung may base militar ang Amerikano. Kagaya dito sa atin. Tingnan nyo ang Qatar, tinarget. Dahil may base militar ang fake news na Donald Trump. Yan po yan. Pero, mamaya na po natin balikan yan. So, ibig sabihin, ay kwan po tayo. Talagang nandun pa po yung ating pag-oobserba at makiramdam. Dahil posible po na targetin din tayo rito. At wala po, hindi po makikipagkasundo ng ceasefire ang Iran. Yan po ang tandaan ninyo dahil kasasabi lamang po yan. Na-interview po yan ambassador dyan sa ambassador ng ng Iran. Walang ganun po, walang pong ceasefire. Sige, mamaya na po natin balikan yan. Okay, kagaya po ng sinabi ko kahapon sa inyo na ngayon ko po itatapik ito si Banat Bay. Noon pong una, noong nakaraan, ayaw ko pong i-play dito, baka mamaya ipa-strike itong kung mag-play ako nitong sinasabi nitong baliw na ito, no? Noong una po yan, kaya naglagay ako dyan na kung ito ay ipaglalaban ni Banat Bay ng patayan itong si Alputirang Patotot, paglalaban daw niya ng patayan di ba? Sinabi ko rin, paglaban mo yan, ipaglalaban ko rin si Maharlika ng patayan din. At hinahamon ko na nga ito, di ba? Mayroon naman akong dyan. Mayroon akong video dyan. Okay. Yan po yung sabi niya noong nakaraan. Ang sinasabi po niya ay ipaglalaban daw niya ng patayan itong Alputirang Patotot na Jasmine na ito. Okay. Ngayon, itong vlog niya, kahapon lang, may vlog na naman siya na ang sinasabi niya, hindi raw siya, wala daw siyang kinakampihan at hindi raw daw siya kumakampi dito kay Jas Patotot na Alputirang ito. Tingnan mo. Ha? Wala sa katinuan itong Banat Bay na ito. Katunayan, pagka ganitong mga bakla, wala sa katinuan yan. Ibig sabihin, walang isang salita yan. Okay. Itong vlog niya kahapon, iplinipan niya. Plinipan niya yung speech ni Sara Duterte sa Australia na kung saan ang gusto niyang palabasin ay tinira na ni BP Sara itong si Maharlika. Yan yon. Di ba? Ipiniplay niya yung speech ni Sara. Kayo po ang humusga doon. Hindi po kayo mga bobo na manonood na para maniwala dito kay Baklang Bay na ito na sasabihin na binumbaraw at tinira daw ni BP Sara itong si Maharlika. Ito po yung sinasabi ko na hindi alam. Ang ibig sabihin nitong si Baklang Bay na ito, yung tinatawag na appreciation at recognition. Ayan. Ngayon, Baklang Bay, ito ang panoorin mo sa akin kasi hindi mo alam, hindi mo naiintindihan yung salitang recognition. Katunayan, twice na binanggit, special mention si Maharlika.
ni VP Sara. Ang ikinuan mo yung huli na. Mayroon pang una yon. At talagang binati talaga ni VP Sara. Ay kung may galit yan, edi may galit si VP Sara kay Maharlika, edi hindi ganon. Ang tawag doon, Baklang Bay, recognition. Tapos doon sa pangalawang speech niya, ang tawag naman doon, appreciation. Ina-appreciate niya yung ginawa, yung kinontent ni Maharlika. Okay. Para po maintindihan nating lahat, may mga paputa-putang ina pa itong si Baklang Bay na ito. Ito lang po Ang blinag po ni Maharlika, nag-umpisa po yan doon sa pagbubulgar ni Maharlika noong mayroon nag-XXX doon sa isang yung gathering doon sa Dahig. Ang sinasabi ni Maharlika at saka nitong si Harry Roque, bakit mo kami pipigilan ay samantalang ito kaya nandito para support tayo kay President Duterte. Ngayon nandito lang si Aimee, pinagbawalan nyo na kami. Yun. Kaya galit na galit itong si Maharlika dito kay Patutot na alputirang Jasmine ito dahil nabisto ni Maharlika na talagang nakuha na ni Marcos ito. Nakuha na ni Aimee. Yan yun. Okay. Tapos nung iblinag nung ganun na yung sinasabi ni Maharlika, ay galit na galit ito si Banat Bay na sinasabi paglalaban daw niya ng patayan itong si Jasmine na Patutot na alputirang ito. Kaya pinatos ko yan bakit hanggang ngayon hindi mo pa kinukol yung pagpapatos ko sa iyo? Kung talagang matapang ka. Okay, doon yun. Oo nga naman. Sige nga, mga kababayan. Kayo nga mag-isip. Suporta kay President Duterte yung doon sa Dahig na event na yon. Tapos, magsasabi sina Maharlika at saka itong si Harry Roque, pigilan mo, i-XX mo ganyan. Yun pala, ay binayaran ka pala ng 30,000 euro. So, sigurado dyan na may kaparte itong si kanyan. Yung mga alipuros niya dito, yung dito mamaya, babanggitin ko itong mga animal na mga alipuros yan na itong mga bubo. Yan. Tapos, imagine mo hindi ko maintindihan kayo na ang mag-analyze doon sa event ni Makanyo ni Duterte. Tapos bawalan mo yung tao na magbangag-bagag doon. O di kampi itong si Jasmine ngayon kay bangag na. Kumampi na sa 30,000 euro. At saka yung, 2 o 3 litson ba yon? At 2 ba o 3 litson, hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. 3 litson na malnourished. Ayun lang. Putya na, napakababaw naman. Napakababaw nyo naman. Boys, yun lang, ipinagpalit mo na. Nasamantalang yan ay aid ni President Duterte yan. Di maliwanag ng pananaraidor kay President Duterte yan. Kaya galit na galit si Maharlika. Tapos ito namang banat bay na ito, nabuha ka ng inanto, mumurahin niya si Maharlika. Ikaw namimihasa ka ng bakla ka. Nakita ko pa, may napanood pa ako yung vlog mo, nung minumura-muran at sinasabi mong tanga at bobo itong si BMR. Napanood ko yung vlog mo, namimihasa ka ng hayop ka Kala mo, ang tali-talino mo, isa ka rin hayop ka, isa ka rin bugok na animal ka. Di ba? Yan po yun ang kwan. Tapos ganito yan. Dinandoon sila sa apartment ni Harry Roque. Itong si alputirang Patutot na Jasmine na ito. Ipinakita niya lahat kay Maharlika yung mga picture nila na nagkakantutan. Diretsoin ko na kasi hindi madiretso ni Maharlika At saka yung mga picture na yon, yung mismong
mismong utin ni President Duterte. Hindi madiretso ni Maharlika, ako hindi diretso. Ngayon, nakakahiya ba doon si President Duterte? Hindi. Hindi nakakahiya si President Duterte doon. Dapat sanang mahiya itong patutot na itong alputiran Jasmine ito. Siya dapat ang mahiya. Anong ikakahiya doon ni President Duterte? Lalaki yan. Di ba? Walang nakakahiya kay President Duterte doon. Kaya ibinulgar yan ni Maharlika dahil nga nalaman na nila na bumaliktad na. Isa pa ha, ito pa banat bay ha, ang tandaan ng bubo ka ha. Yang Jasmine na yan na ipinagtatanggol mo at ilalalaban mo ng patayan na yan, yan ang tumaraidor kay President Duterte. Bakit? Nandun yan sa Singapore, ay sa Hong Kong sila. Yan ang mga kakontak nitong mga nandito. Hindi ko alam kung sinong kakontak. Yan ang kakontak. Bakit ko nasabi yan? Kasi, tingnan mo nga naman. Bakit nandun sa Villamor Herbes no, na nagbigay-bigay pa siya ng rosaryo? Yan talaga ang maliwanag ng tumaraidor kay President Duterte. Kayo ang mag-isip. Kung si BP Sara, kung iyang Senador Bongo hindi makapasok, wag na si Bongo. Si BP Sara na lang. Hindi nga siya makapasok eh. Pero bakit itong patutot na alputirang Jasmine na ito ay nandoon sa kwan? Kasi kasama nila yan pala yan. Yan pala, matagal na pala yan na may negosasyon. Mga ulol to. Tapos hindi ka na nahiya na ipapakita po pa na tinitira ka ni President Duterte. Hindi ka na nahiya. May asawa at anak ka. Aba, iwan ko sa iyo. Pero hindi yan. Hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin dito, yung pagkakampi-kampi nitong Baklangbay. Yung abogadang Gaga. Yung itong si Baboy na yung iyak-iyak sa Tricom na parang butanding. Itong si itong ulikba na ito na ang itim-itim ng gilagid, ang itim-itim ng kilikili, ang itim-itim ng singit, pati yung biak, ang itim ng bibig. Buwak ka ng ina niyo. Dahil, yun pala, nakikinabang pala kayo dito sa mga natatanggap niya patutot na ito na galing kay Marcos. Huwag ako. Buwak ka ng ina nyo. Pare-pareho lang pala kayo. Doon sa makakapanood dito, ikon nyo na ito, ipakalat nyo na ito, sinasabi ko, yung Baklangbay na yan, wala yan. Laging ang ginagamit niyan Duterte. Duterte. Pero ang totoo niyan, mga kanyan, mga spy pala yan, mga yan. Laban kay President Duterte. Kaya hindi katiwa-tiwala ito. Tingnan nyo, yung pinakwan yan, pira-pira lang itong gusto nito. Huwag ako. Dahil baka ungkatin ko yung pagpapapunta sa inyo dyan ni Pastor Kibuloy sa Davao. Tangin na, kwarta-kwarta kayo. Lalo ka na, Baklangbay. Pira-pira. Kaya ito kung magyabang itong gagong to, hoy, hindi mo kaya, hindi mo ako pwedeng pagyabangan ba, Baklangbay? Pagyayabang mo yung motorsiklo mong Ducati, pumunta ka dito sa akin. Mayroon akong 11 unit ng Harley Davidson. Mamili ka rito, bibigay ko ng libre sa iyo. Huwag ka lang magyayabang, huwag lang akong pagyayabangan mo. Totoo yan. 11 na unit ng Harley Davidson. Mayroon ako dito. Pumunta ka rito, mamili ka kung anong gusto mo,
At sa iyo, libre yan. Mamili ka dito sa tigto 2 million, 3 million, 4 million, 5 million. Mamili ka. Bawat isa. Ikaw mamili. Itigil mo yung bunganga mo. Dahil unang-una, hindi ka maka-Duterte. Sa totoo lang, ginagamit mo lang ang Duterte. Dahil, sinasabi mo na yung ini-interview mo dati si Pangulong Duterte. Sus! Kung hindi ko pa alam, hindi man direkta na binigyan ka ng pira, dahil hindi naman talaga namimigay ng pira niya si President Duterte, iba. Sus! Yung alaga mo, di ba nandyan? Sa Malacanang. Isa rin yan sa tauhan ni President Duterte. Kaya ka nakakapunta dyan sa Malacanang. Kasama na itong itong buisit na patutot na Jasmine na ito. Akala nyo nakakahiya para kay President Duterte yun? Na ipinakita nitong patutot na ito yung tinusok-tusok. Huy! Walang nakakahiya doon kay President Duterte. Ang nakakahiya dapat itong makapal ang mukha nito na patutot na ito. Walang nakakahiya kay President Duterte. Ang kini-question ni Maharlika, hindi yon yung mga picture na yun. Ang kini-question ni Maharlika, yung lumabas yung kataraidoran, ito ang tumaraidor kay President Duterte. Doon nagsimula yun, yung pangapa-X na yun na X na yun na pinagbawalan nila na magbangag-bangag at maggiwing si Harry Roque at saka ito si Maharlika. Doon na nalaman. Nag-imbestiga na ng malalim si Maharlika, lumabas na ito pala ang traidor. Matagal ng negosasyon, yan, ni Alputirang Patutot, may kasabwat siyang si IDG. Sa kanya lahat nagbibigay ng informasyon tungkol dito kay President Duterte. See? Yan ang tumaraidor. Tapos ngayon, mumurahin mo si Maharlika. Kayong lahat. Kung kayo ay maka-Duterte, dapat nga ikondina ninyo itong patutot na ito. Hindi at sasabihin mo pang ipaglalaban mo ng patayan. Pues ako ngayon, tinatanggap ko yung sinasabi mo ipaglaban mo ng patayan to si patutot. At ako, ipaglalaban ko rin ng patayan to si Maharlika. Sabi, tanggapin mo. Masyado kang mayabang. Noon hindi ako nagsalita doon sa panglalait mo kay BMR na kung saan malulutong na bubo, tanga ang inabot ni BMR sa iyo. Hindi ako umimik, nag-oobserba ako. Tarantado ka, namimihasa ka na. Ako, pwede mo ako murahin na animal ka kasi wala ka rito sa harapan ko. Murahin mo ako ng murahin dyan kasi wala ka sa harapan ko. Pero, ang gusto kong mangyari dito, ako ang murahin mo yung kaharap ako. Sige daw. O di kaya, murahin mo si Maharlika na nandyan ako malapit sa iyo. Nung nandyan ako. Subukan mo nga, subukan mo magkita tayo tapos murahin mo sa live mo si Maharlika. Sige daw. Yun na lang, angkan ko sa iyo. Para makita mo kung paano ko tabtabin yung uso mo. Ulol ka. Masyado kang inggit na inggit, naglalaway ka sa sobrang inggit kay Maharlika. Sobra yung pagkainggit mo kay Maharlika. Hindi na mapigilan yung mapagtulo ng laway mo. Nagunggong ka. Tingnan mo. Itong abogadang gaga na kumampi rito kay Alputirang puta na Jasmine na ito, kaya nga walang kaso yan Nagbablog na lang. Kasi kung hindi mag-vlog yan, hindi nakakain yan. Mga patay gutom nga ito, mga patay gutom yan. Imagine mo, dapat sana ganito Okay, nung nalaman niya, dapat sana inalam muna niya. Pero hindi, imposibleng hindi niya inalam. Kasi, inisa-isa ni Maharlika ang pagpapaliwanag dyan. Di ba? Bago sana kumampi.
Tapos kumampi na rin itong si Butanding, yung payak-iyak sa Quadcom. Ayun, si Sit ba yun? Crescent? Ano yan? Yan yun. At saka itong Ulik ba, na pati yung bibig ng kanyang kanyang dinadala, maitim. Parang duhat. Parang pinagbubugbog. Parang binugbog na talong. Sige daw. Pustahan ka daw tayo. Kung hindi ba itim yung bilat mo. Huh. Ito rin Tio Moreno na bakla na ito na bubo rin. Isa pa yan, ha? Itong Tio Moreno mayroong post yan na ang sinasabi ay Kitty Duterte is not to original. Tingnan niyo mga kababayan, ha? Pansinin ninyo, hindi raw original si Kitty. Sabi ni Tio Moreno bakla. Ano yan? Chinilas? Ano yan? Sapatos? Na mayroong piki at saka may original? Tao ang pinag-uusapan natin dito, Tio Moreno gago na bobo. Kahit kailan hindi naging piki ang tao. Lahat ng tao, lahat yan original. Imagine mo yan, kung di ka ba naman bobo. Kung yung dugo ni Sara Duterte, baste, pulong na yan, yan din ang dugo ni Kitty Duterte. Bakit mo sasabihin hindi original sa Kitty? Bobo. Ganon din itong si Bubong Bay na ito, si Baklang Bay. Ha? Ang sinasabi, pinagigitan niya yan, na itong si Duterte raw ay single. Okay, single na kung single, dahil hindi mo na kailangan ipaliwanag na itong si President Duterte at saka yung nanay ni BP Sara ay mag-asawang legal yan, nagpakasal. Hindi mo na kailangan ipaliwanag, hindi bubo ang tao. Ngayon, ako ang magpapaliwanag kasi alam kong bubo ka. Hindi may kakailangan ng kasal. Naghiwalay, na-annulled yung kanilang kasal. Tama, yung sinasabi mong single si President Duterte. Kaya walang masama kung mag-girlfriend siya na mag-girlfriend ng marami. Ha? Ang problema nga dito, Bubong Bay or Baklang Bay, ang problema rito, huwag na natin pag-usapan si Hanilit eh. Huwag na. Dahil sige, granted yung sinasabi mong kahit pwedeng mag-asawa si President Duterte. Kung sana wala silang anak ni President Duterte kay Hanilet, ay nandyan si Kitty. Tapos yan ang sasabihin mo. Pati yang bata kakalabanin mo. Kung totoo siya, napakamura pa ang utak niyan. Yung batang yan, napakamura pa. Ngayon, dadalhin nyo agad sa paglalaso ng utak niyan. Ano ang magiging feeling niyan? Nanay niya yung ginagago ninyo. Nanay niya yung sinisiraan nyo. Ulol. Tapos sasabihin nyo ngayon kay President Duterte, nakakahiya kay hindi nakakahiya kay President Duterte yan. Alam yan ng buong mundo na babaero si President Duterte. Lumabas na sa bunganga mismo ni Sara Duterte. Anong sabi ni Sara Duterte? Kinausap ko na yung mga abogado ni PRRD na huwag magpadala sa pangbubula ni PRRD. Maliwanag yan. Niya sinabi ni BP Sara diyan sa Australia. Kasi yung tatay ko, si PRRD, matinik yan sa babae. Oh, alam. Alam ng buong mundo yun dahil noon pa man. Open book nga yan eh. Ngayon, ikinukan nyo lang. Ginagawa nyo lang ng twist
na kunwari kasiraan ni Presidente Duterte. Walang kasiraan si Presidente Duterte dahil una, hindi tinitingnan ng mga Pilipino yung pagiging babaero niya. Hindi tinitingnan yun ng Pilipino. Ang tinitingnan ngayon ng Pilipino kung bakit napamahal ang Pilipino sa kanya doon sa mga ginawa niyang magaganda dito sa bansa natin. Ayok, kung makapal ang mukha nitong si patutot na alputirang ito, ay di hayaan makapal ang mukha. Ipagbuyang-yangan niya, bakit hindi niya pagbuyang-yangan nung kami? Sos! Mariusep, itinitis nyo lang. Tapos idadamay nyo pa itong si Kitty. Ang bata-bata niya, dadamay nyo. Bakbakan nyo si Hanilet. Pero wag nyo kukunin itong Tio Moreno. Wag mong idadamay si Kitty Duterte. Baka pag pumunta ako ng Davao, pipilipitin ko ang liig mo. Buisit ka. Maniwala ka sa akin. Hindi ka ako mangingiming pilipitin ang liig mo at ilalagay ko yung harapan mo sa likuran mo. Huwag ako ang pagyayabangan niyo. Huwag ako. Doon sa mga kwan dyan, sa mga tagahanga ni Baklangbay. Kapag ka hindi pa kayo nag-unsubscribe dyan, mamalasin kayo. Dahil ngayong araw na ito, may gagawin ako na lahat ng mga followers niya ni Baklangbay na yan ay gagawan ko ng kamalasan lahat yan. Kaya maniwala kayo sa akin. Lumayas na kayo dyan. Lahat dyan, maging doon sa abogadang tanga, dyan sa kahit butanding at saka doon sa maitim ang gilagid, nakala mo kung sino, ang itim-itim naman ng bilat. Sabihin mo, hindi totoo ito sinasabi ko, sige magpustahan tayo. Ibuyang-yang mo yung bilat mo, magkon tayo, kumuha tayo ng witness. Parang kala mo, yung ata ng pusit, yung kulay ng bilat mo, singit mo, kilikili mo, yung gilagid mo, ang itim-itim. Ano pa? Ikaw, Tio Moreno, magpatuloy ka, dahil pagka kasi ganyan, pagkaganyan ang utak ng isang lalaki or bakla, hindi patuloy yan. Ikaw rin Baklangbay, magpatuloy ka nang hindi ka nagiging bakla. Magpatuloy ka. Para umandar kahit paano yung utak mo bubukay. Hindi mo alam yung appreciation at recognition. Nirecognize niya. 2 beses binanggit, hinanap ni BP Sara si Maharlika. Ang tawag dyan, special mention. Nung una, nirecognize niya si Maharlika. Nung pangalawa, at the same speech, nung pangalawa, in-appreciate niya yung pagbablog ni Maharlika doon sa mga girlfriend nung tatay niya. Walang nakakahiya. Lalaki si President Duterte, walang nakakahiya doon. Dapat sana ang mga mahiya dito, itong mga kumampi dito kay patutot na alputira na Jasmine na ito. Yan dapat ang mahiya. Mga bayad pala kayo Kaparte pala kayo dito sa mga sa mga nakukuha nitong patutot na ito Tingnan mo yung abogadong walang kaso. Walang hinahawakang kaso. Paano bobo? Kung sana tawag dito, believe na sana ako dyan sa abugagang-gaga na yan Pero yung ganon, kumampi siya dito sa isang taraidor. Taraidor po, yang si patutot na yan. Yan, magmula pa umpisa,
Yan ang nagbibigay ng information, yan ang kontak nitong mga bangag. Yan si Alputira na yan, yan ang kontak. Kaya magmula do sa Hong Kong, itinimbra na niya, konfirmado, uuwi kami dyan. Kaya ito si Torre, nagmamadali, hinarang na sa airport. Yan. Tingnan nyo, darating ang panahon dyan, ibubulgar ni Maharlika yan. Dahil yan ang totoo. May mga hawak na si Maharlika. Kasi ayaw niyang ilabas sa bunganga ni Maharlika yung kwan eh. Ayaw niyang diretsohin eh, yung mga picture. Yung mga picture na ito, ako na nagsasabi, utin. Kaya, hindi po, actually, hindi po kwan eh. Hindi po, tawag dito, pangalawa na lang po kay Alputira yung utin. Ang importante po kasi dyan ngayon, binabayaran siya ng bangag. Kasi, kung utin at utin ang pag-uusapan, ay maaaring ang matigas na lang siguro kay President Duterte, yung dila. Kaya pira na lang. Kaya tinataraidor na lang niya si President Duterte. Taraidor. Maliwanag na taraidor. May hawak na po si Maharlika tungkol dyan. At ibubulgar niya. Darating po ang araw niyan. Nagbanta na nga siya. Di ba? Nakakahiya ba? Sa side ni President Duterte na ipinakita ni Alputirang puta. Yung otin ni President Duterte, walang nakakahiya kay President Duterte. May nakakahiya ba doon sa maraming naging girlfriend si President Duterte? Walang nakakahiya. Bakit naman nakakahiya? Kasalanan ba niya? Kung nagkukon dyan, noon pa, sinasabi na nga yan ni itong kaklase niya, na talagang noon pa raw yan, matinik na raw sa babae yan. At sinabi naman ni Kwan yan, ni President Duterte, na winarningan na nga daw niya yung mga abogado, kasi ang gaganda daw ng mga abogado, may mga Singaporean. Na winarningan na mag-ingat kayo sa tatay ko, kasi Kwan yan, matinik yan. Buliro yan. Tanggap nila yan. Wala nakakahiya nga doon eh. Ano nakakahiya? Tinitis mo lang baklang bay para magkaroon ka lang ng sasabihin, para maiblim mo lang kay Maharlika. Kababayan, hindi po ininsulto or pinagsabihan ni BP Sara si Maharlika, bagkos inappreciate po niya yung ginawa ni Maharlika. Kabaliktaran dito sa sinasabi nitong si baklang bay na ito. At saka sinasabi yung kay Baste. Ukanin nyo nga yan. Namnamin nyo. Yan po yung mga yan. Ang nakiki-ride kay President Duterte, yan yung mga maiingay dyan, na akala mo totoong-totoo. Hindi ko pa alam, bugaw ka rin naman pala. Hayop ka. Sos. Nako. Dandahan ka sa akin, ha? Wag na wag mo rin kakantiin si Maharlika. Or kung gusto mo, na bakit magbabantaan pa tayo, dito magharap na tayo. Total, sinabi mo yan, tapos sasabihin mo ngayon na hindi mo kinakampihan si Patotot. Sinabi mo na yan, na ilalaban mo ng patayan si Patotot. Pinatos nga kita, di ba? Bakit walang feedback sa akin? Itong hayop ka, bobo ka pala eh. Tapos sasabihin mo kay BMR, tanga at bobo si BMR. Gago ka.
Ulitin ko lang, lahat ng mga followers at mga subscriber niyan, pag hindi pa kayo umalis dyan, mamalasing kayo. Tandaan niyo yan. Sabihin nyo na rin sa kanya na itikom lang niya yung bibig niya. Pumunta siya sa akin dito. Mayroon akong 10 unit ng Harley Davidson. Sinabi ko na kanina ang mga price. Mayroong 2 million, mayroong 3 million, mayroong 4 million, mayroong 5 million na halaga ng Harley Davidson ko. Mamili siya kahit alon doon. Iuuwi niya ng libre. Sabihin niyo yan sa kanya. At kayo naman, itong abogadang gaga na patay gutom, itong butanding na payak-iyak sa Quadcom, itong ulik ba na maitim ang bilat, at itong si Tio Moreno at kasama ka na, baklang bay. Dahil lang sa pira, kakampihan nyo itong taraidor na ito. Magkano? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Sa akin kayo magsabi, magkano ba ang kailangan nyo? Susungal-ngalan ko ng kamuting dilaw yung mga bunganga ninyo. Kung ilang bar ng kamuting dilaw ang kaya ng tiyan nyo, isasalaksak ko sa inyo. Sige daw. Huwag lang kayong kumampi sa taraidor. Para maranasan nyo naman yung magandang buhay. Sige, magsabi kayo kahit magkano. Bibigay ko. Tang-ina nyo. Ang lutong-lutong ka pang mamutang inang hayop kang baklang bay ka. Putang ina mo rin. Okay. Maiba na po tayo. Balik na po tayo dito sa gira. Hindi pa rin po tayo nakakasiguro at matindi po yung pagsasalita ng ambasador ng Iran na walang ganyang kasunduan at ayaw namin ng ceasefire. Ibig sabihin, nandun pa, intact pa po itong gira na ito na pwede talagang mag-escalate at nagsample na po sila. Kaya binanatan nila yung kampo ng Amerikano sa Qatar. So, posible rin pong tirahin nila itong nandito sa Pilipinas. Muli, sabi ko nga sa inyo, antabayanan nyo yung announcement ko. Doon sa mga taga Mindanao, huwag po kayo mag-alala. Basta pag nagkuha na po ako, madali lang po yan. Isang araw lang po yan, isang pasada lang yan. Isang pasadahan lang yan. Actually, yung nandyan na po sa Bisaya yung kwan ko eh. Nandyan po nakagarahe sa Bisaya yung kwan ko, yung maliit na bangka. Nandyan po yan nakagarahe. So, madali lang po siyang pumunta ng Mindanao. Pag mula sa Mindanao, dadaanan na yung parteng Bisaya na yan, or di kaya, kasi nandyan na sa Bisaya, pwede nang ikarga dyan sa bangka kung maliit. Yung mga taga-Bisaya, punta Mindanao, dadaanan ng Luzon yan. Kaya nga po yun ang sinasabi ko, na ugaliin nyo pong panoorin itong dinadaldal ko rito kahit walang kwenta. Dahil pag nag-announce po ako, wag na po kayo magpatumpik-tumpik, sumakay na po kayo doon sa dadaang bangka na isang dangkal kong bangka. Sumakay na po kayo. At sinasabi ko naman po sa inyo, hindi kayo maililigtas ng pagsimba-simba ninyo dyan sa mga pare at mga pastor na yan. Wala kayong aasahan dyan sa mga animal na yan. Tingnan nyo, iyang pinaglilingkuran yung mga pare at mga pastor na yan. May sinabi ba sa inyo, yung mga pastor at mga pare na yan na, kasi kayo ang mga kwan dito, ganito ha, kung sakasakali dito kayo pumunta, mayroon ba silang inilaan sa inyong mga ganyan? Wala. Ang alam lang nila diyan, tumanggap ng abuloy ninyo.
Ha? Katoliko man o anong relihiyon, ganyan. Meron ba kayong narinig na ganyan? Sa mga pare at mga pastor? Wala. Bahala ka sa buhay mo. Kasi ang nasa isip lang nila yung abuloy mo. Kaya sasabihin mo, yan ang makakapagligtas sa inyo, yung magsimba-simba dyan sa mga yan? No way. Sinabi ko na sa inyo kung sino talaga ang makakapagligtas sa inyo. Hindi yung mga pare na yan, hindi yung mga pastor na yan. Nakakabuisit lang, pupunta kayo dyan sa mga putang inang mga pare na ito, mga manyagis na ito. Yung isa ba naman dyan nag-comment na sinasalungat ko na raw yung Biblia. Gunggong, manood ka kasi nang sinasabi ko. Gunggong ka. Sino ba may gawa ng Biblia? Yang mga pastor at mga pare ang gumawa ng Biblia. Hindi ang Diyos. Isa kang gunggong. Anyway. So basta po, na po tayo ha. Yung, ready na po kayo. Sinabi ko na po yan sa inyo. Na sinabi ko, magyakapan na kayo. Yakapin nyo na po ang mga mahal nyo sa buhay. At para sa ganon, ay mamatay man kayo. Wala na kayong babalikan dito sa lupa. Kundi diretso na kayo doon kay Satanas. Yan po. So, hanggang dito lamang po. Ang sinasabi ko, kung yung mga makakapanood dito at kilala niyo yung mga binanggit kong mga tao na yung mga baklang bay na yung mga Tio Moreno na bakla din na yan, nasupot. Sabihin niyo sa kanila kung kailangan nila ng pira, huwag lang nilang ipagkanulo si President Duterte. Lahat, magkano man ang kailangan nila, ibibigay ko. Kasi mga mukhang pira ito, ginagamit lang yung pangalang Duterte. Maraming salamat po. Sana po ay naintindihan ninyo yung kaunting paliwanag ko tungkol doon kay Maharlika at kay Baklang Bay na sinasabi na nilatig, ano yun? Kumbaga pinasaringan daw ni BP Sara si Maharlika, which is hindi. Ang tawag po doon, appreciation. Doon po doon po sa talagang minensyon niya si Maharlika, recognition po ang tawag doon. Ito pong si Bobong Banat Bay na ito, hindi po niya alam yun kasi nga bobo. So maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.